May isang problema yung mga gustong bumili ng Samsung Galaxy Z Fold 8. Bibili na ba? Or mag-aantay muna? Posible kasing next month na rin i-release yung nababalitang first foldable phone ng Apple. iPhone Ultra, iPhone Fold, hindi pa tayo sigurado. Wala pang kumpirmado, pero may mga solid leaks na tayo kung ano yung specs, ano yung itsura. Actually, eto nga, may dummy unit na rin tayo. Ito yung ginagamit ng mga case manufacturers para mas maagang makagawa ng case para sa mga ire-release pa lang na smartphones. Ito yung mga in-order kong dummy units last year bago pa i-launch ang iPhone 17 series. Kita nyo naman, kuhang-kuha. Shade lang ng kulay yung medyo na iba. Itong dummy unit ko ng Samsung Fold 8, kuhang-kuha rin. So most probably, eto na nga rin yung itsura ng iPhone Fold. Pero ano nga ba yung mga aasahan natin at worth it ba na antayin muna bago mo bilhin ang Galaxy Z Fold 8? Pag-usapan natin. Dito muna tayo sa design since eto yung kakaiba dito. Bale, book style foldable ang balitang ilalabas ng Apple. So, para sa mga fans ng flip phones dyan, mukhang medyo malabo pa yan sa ngayon. Pero good news naman kasi kahit na book style foldable siya, hindi siya yung tulad nitong mga to na traditional tall candy bar shape na foldable. Ito yung mas compact, mala passport size na shorter but wider form factor tulad ng kaka-release lang din na Samsung Galaxy Z Fold 8. Bumili na rin ako nun sa Shopee so abangan nyo rin yung review ko para doon in a few weeks. And comparison video na rin kapag nirelease na nga itong sa Apple. Subscribe para hindi mo yun ma-miss out. Balik muna tayo dito since nasubukan ko na nga rin yung kakumpetensya na Galaxy Z Fold 8. Ano bang meron sa mismong paggamit ng ganitong form factor? Well, may mga magagandang bagay talaga, pero meron ding trade-offs. Unahin na natin yung mga positibo. Unang-una dahil nga mas compact, mas madali siyang dalhin at gamitin ng isang kamay lang. Hindi siya sobrang haba, so mas balanse rin sa kamay. Kung magbabrowse-browse ka, scrolling ng webpage, documents, social media post, komportable yung ganitong form factor. Sa mga kaedaran ko, parang may hawak na QWERTY phone, BlackBerry, Nokia, may pagkaganon yung shape niya at mas madali ring ibulsa. Huwag nyo lang ibubulsa kung hindi nyo pa nababayaran, syempre. Pansin ko rin na kahit unang fold ng Apple to, wala na siyang siwang sa gitna. Base dito sa dummy unit natin, again, hindi pa to final. And problema kasi sa akin yon sa mga unang foldables. Kahit kasi may maliit na siwang lang dito, madalas pinapasok talaga ng alikabok yung inner screen o di kaya himulmol kapag nilalagay mo sa bulsa. Magugulat ka na lang na pagbukas mo, medyo dugyot na. So, hihipan at pupunasan mo pa. Para sa akin, mas okay din itong pahalang na camera layout. Isa rin kasi sa mga problema ng Samsung Foldables yung matindi-tinding pagwabol kapag nakapatong sa table. Dahil nga vertically aligned yung cameras, dito hindi masyadong maalog. Tapos ang pinaka nagustuhan ko pa ay yung typing sa ganitong shape ng phone. Mas malapad nga kasi, so yung spacing ng bawat letters sa keyboard natin mas malawak din. Mas komportable pag mabilis ang typing na. Mas less din yung mistype ng keys, iwas typo. Kahit kapag unfolded, panalo rin. Sakto lang din kasi yung lapad niya kapag naka-portrait orientation na. So, hindi gaanong magkahiwalay yung mga kamay natin kapag typing tayo sa split keyboard layout. Kumbaga, hindi siya yung compact tablet size talaga at may pagka-smartphone size pa rin. Solid din for media consumption kasi pag unfold mo ng ganito, hindi ka na magro-rotate, naka-landscape na kaagad. Now, sa Samsung Galaxy Z Fold 8, may konting problema dito kasi nasa iisang half lang yung parehong speakers. So kapag naka-landscape na ganito, parehong sa left side ng gagaling yung tunog. Dito sa dummy unit natin ng iPhone Fold, yung speaker sa taas ay nasa kaliwa at yung speaker naman sa baba ay nasa kanan. So kung manonood tayo ng naka-full screen landscape mode, posibleng mabigyan pa rin nila tayo ng proper left and right channel separation. Yung crease naman, may mga nagsasabi na less visible na rin. Hindi pa tayo sure pero sana at least on par sa Samsung Galaxy Z8 series para mas maganda yung experience gamit yung inner screen. So, yung mga problema na nakikita ko sa current design nitong dummy unit iPhone Fold natin ngayon ay una, yung placement ng volume buttons. Kung mapapansin nyo dito sa right side, meron tayong malaking power button at naglagay pa ulit sila ng camera control button. So, wala nang space for volume buttons. Kaya dito nakalagay sa taas. Bale kung lalaksan or hihinaan mo, sa taas ka pa pipindot. Yung sa Samsung Fold 8, sa gilid lang nakalagay. And may pag-adjust pa rin naman sa grip kapag pinipindot natin yun. Pero hindi naman tulad nitong sa iPhone Fold na mas mahirap abutin. At ang isa pang mahirap abutin ay
Yung mga pangarap natin. Sorry. Medyo mahirap abutin yung kabilang dulo ng cover screen kapag isang kamay lang yung gamit mo. So halimbawa kapag typing ka ng isang kamay lang, medyo mahihirapan kang pindutin yung Q, A, tsaka Shift sa keyboard mo. Tuloy-tuloy na natin, dalawa lang din yung camera dito tulad sa Fold 8. Most probably wide at ultra-wide combo yan, walang telephoto. Sana mali ako kasi mas gamit ko talaga ang telephoto kumpara sa ultra-wide. Pero hindi na rin ako umaasa dyan. Posible rin daw na walang Face ID, Touch ID sa power button ang posibleng gamitin nila. Though sa dami unit natin dito, mukhang meron pa rin siyang maliit na dynamic island. So, eto yung kailangan talaga nating antayin para malaman at makonfirm. Overall, mukhang goods yung design ng first upcoming foldable ng Apple. Base sa mga leaks at dami unit natin, marami siyang similarities sa Samsung Galaxy Z Fold 8 na good news kasi marami rin tayong nakikitang positive reviews sa phone na yon at very well received din siya ng maraming tech enthusiasts. Now, doon naman tayo sa mga leaks about performance. Ang chika Minute! A20 series na yung chipset and nag-e-expect ako dyan ng magandang performance kasi itong A19 chip ng iPhone 17 Pro Max sobra na para sa paggamit ko. 12GB pa rin daw yung memory na enough na rin naman for most people, lalo na marami sa atin usually mga light applications lang din yung ginagamit. But syempre mas maganda sana kung 16GB of RAM na kasi nga foldable, mas built siya for multitasking. Kaso ang taas na rin kasi ng presyo ng RAM ngayon. So, okay na lang din. Sa battery, dual cell daw ang gagamitin, which is expected na rin naman, nag-isang battery sa bawat side. Dito may mga nagsasabi na lagpas 5,000 mAh daw yung battery, yung bagong leak ngayon, less than 5,000 mAh naman daw. So, eto yung part na medyo magulo pa. Sa totoo lang, hindi ako umaasa masyado dahil nga sa nakita kong battery capacity nitong iPhone Air and kahit naman itong 17 Pro Max, below 5,000 mAh lang din yung may physical SIM slot. Pero sana tapatan man lang nila yung 4,800 mAh ng Z Fold 8 kasi isang maliit at isang mala-tablet na display yung papaganahin natin dito. Pero isa rin sa mga pinaka-importante dito, software. Kahit may biglang malaking screen ka pag in-unfold mo, kung wala din namang matinong multitasking feature, medyo sayang lang din. Now, alam naman natin na sa current iPhones, wala pa tayong split screen, wala tayong floating windows, sobrang limitado pa kumpara sa multitasking features ng Android. Pero, kung magkatotoo nga yung nababalita na posible daw makakita tayo ng mala iPad-style layout dito kapag unfolded na, para sa akin, panalo yun. Maganda kasi yung windowing system ng iPad OS. Siyempre, pinaka-basic, andyan yung two windows side by side. Pwede mong i-rearrange at i-resize na para bang laptop yung gamit mo. At isang maganda rin yung slide over kung saan pwede mong igilid muna yung application, then slide na lang ulit paloob para magamit mo na ulit. Yung scaling ng mga applications, alam naman natin na eventually susundan at susundan ng mga developers yan. Lalo na Samsung tsaka Apple yung naglabas ng ganitong form factor this year. Alam din naman natin na reliable ang Apple pagdating sa software. So yung multitasking ang sana madali nila ng tama tulad nga sa iPadOS. At kung madali nga nila, madadali din tayo sa presyo. Yeah, boy. Posible bang umabot ng 200,000 pesos? Well, sana hindi. Pero sa puntong to, hindi na rin kasi siya malabo kung may 2 terabytes na variant. Dahil nga sa AI boom, nakakaranas tayo ngayon ng memory shortage, kaya grabe rin talaga yung pagtaas ng presyo ng maraming gadgets. Apektadong-apektado ang mga smartphones. At pangalawa, kapag tinignan natin yung presyo ng mga smartphones sa market natin ngayon, Samsung Galaxy Z Fold 8 starts at 109,990 pesos. Tapos yung 1 terabyte niya ay 151,990. Of course, ine-expect natin na mas mahal nga itong sa Apple. And kung titignan naman natin yung pricing ng iPhone 17 Pro Max, 147,000 pesos yung 2 terabytes nito. At hindi pa nangyayari dito yung matinding price increase. So, kung magkaroon man ng 2 terabyte variant itong iPhone Fold, tingin ko posible yung 180, 190, wag lang sana talaga 200k na presyo. Ngayon, ang matindi dito, kahit na mataas yung presyo,
malamang marami pa ring bumili. Una kasi nga Apple tapos bago, kakaiba. First foldable nila, malamang trending yan. At alam din naman natin, dito sa Pilipinas, may ilan na pang-flex talaga ang iPhone. So kung iPhone Fold pa yung dala-dala mo, eto na yung ultimate iPhone Flex na magagawa mo. So sa mga interested buyers ngayon, ano nga bang magandang gawin? Buy na ng Samsung Galaxy Z Fold 8 or wait muna sa iPhone Fold? Kung ako ang tatanungin, sakaling wala kang problema sa budget, may pera ka, Sana all! handa ka sa posibleng mataas na presyo ng Apple, antayin mo na. Siyempre, pinakamainam pa rin yung nakalatag muna sa'yo yung dalawang device, napanood mo na yung mga reviews, alam mo na yung parehong pros and cons sa kakapipili ngayon. Pero kung may limit lang yung ilalaan mo, like pinakasagad ko na 100K, pinakasagad ko na 90K, definitely consider mo na ngayon tong Fold 8 kasi solid talaga yung mga pre-order offers nila. Ang laki ng discount ng Samsung kapag pre-order pa lang. Yung sa akin, nabili ko lang sa Shopee for 80,000 plus gamit yung Union Bank credit card ko. Not sponsored pero Union Bank, baka naman. Ano sasabi niya? Ano daw? Lalagay ko na lang din sa YouTube shopping tab kung saan ako nakabili. And also, consider din natin na yes, sa puntong to, hinog na talaga ang mga foldable phones. However, bali-balik ta rin man natin, this is still a first generation device from Apple. I know, sa Samsung din naman kumukuha ng display ang Apple, pero syempre andyan pa rin yung mas eksperyensado na ang Samsung na gumagawa na ng ganito for almost 7 years. Kung ayaw mong maging early adopter, pwedeng ang Samsung na. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Let me know sa comments kung anong tingin nyo, Fold 8 or wait muna ng iPhone Fold. Bibili ba kayo? Huwag kalimutang mag-subscribe at kita-kits tayo sa next video.